Sa ilog na tinatawag nilang Pasig, kung saan dumadaloy ang lahat ng buhay mula pagkabata hanggang sa aming paglaki, at nakita ang lahat ng sakit ng kamatayan at kalungkutan, ng lubos na kapabayaan at kalupitan sa matagal na panahong nakalipas na nakasama kita. Ngayon, ako ay nangangarap at dumadalangin na sana ikaw ay muling mabuhay magpakailanman. May espesyal na lugar sa puso ng Pilipino ang Ilog Pasig. Malalim ang koneksyon nito sa kasaysayan ng Pilipinas. Naging tampok din ito sa iba't ibang likhang sining tulad na lamang ng obrang ipininta ng Filipino master na si Fabian de la Rosa. Maging si Gat Jose Rizal ay nakakuha ng inspirasyon sa Ilog Pasig kung kaya't itinampok pa niya ito sa kanyang nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Samahan niyo kami dito ngayon sa ASPN. Kamustahin natin ang lagay ng Ilog Pasig. Alamin natin ang kasalukuyang lagay nitong Pasig River at ang posibleng maging sitwasyon nito sa hinaharap. Mahalagang waterway ang Ilog Pasig bago pa man ang pananakop ng mga dayuhan sa ating bansa. Pangunahing ruta ito ng transportasyon para sa kalakalan at komersyo na nagkokonekta sa Manila Bay at Laguna de Bay. Nandito ako sa Pasig Ferry Boat. Napakaganda, aircon. Makakausap po natin dalawa sa mga MMDA officials na namamahala dito sa Pasig Ferry Boat. Gusto namin malaman kung talaga pwede na itong Pasig Ferry bilang alternatibo as a means of transportation. So kasama ko po si Yusek Frisco San Juan at saka si Asek David Vargas ng MMDA. Ano na talaga po ang estado ng Pasig Ferry Boat? Ngayon po ang ating Pasig River Ferry ay regular na po ang takbo. Bagamat walang bayad pa rin. Walang bayad pa rin? Wala tayong bayad hanggang end of this year. Oh, good. Ano ang capacity nitong mga Pasig Ferry boats na ito? What's the capacity? Meron po tayong mga 50-seater. Meron tayong mga 36-seaters. Iba-iba po yung boat sizes po natin. And then how many do you have in the fleet of MMDA? We have around 13 boats. 13, okay. And they all operate daily? Yes, daily po. Daily. And then ilang trips a day ang ginagawa nitong Pasig ferry boat? As much as we can, ina-accommodate po namin lahat. Pero we start ng 6 to 6 p.m. 6 a.m. to 6 p.m. Yes, And sabi nyo nga itong libreng sakay. Tapos, the number of frequencies, wala kayong number, like for example, you make 50 trips a day, may mga ganun ba kayong ano? Wala naman po, pero ang interval po ng boats namin is 30 minutes. Every 30 minutes may aalis. Sa pagdaan ng panahon, umusbong ang mga komunidad sa paligid ng Ilog Pasig. Buhay na buhay ito sa aktibidad. Sa kalaunan, ang simpleng pamumuhay ng mga tao ay nagbigay daan sa modernization at urbanization. Sa kasamaang palad, kakambal na ata ng mga ito ang iba't ibang uri ng polusyon na unti-unting sumira sa likas na kalusugan at ganda ng Ilog Pasig. Naging pabaya rin ang mga taong ginawang tahanan ang mga lugar sa paligid nito. How about yung mga informal settlers? Na-clear na ba lahat sila dito sa may Pasig River? Kasi alala ko dati, isa sa mga problema yan eh. And because they're informal settlers, wala silang mga banyo. So the human waste really gets dumped in Pasig River. So has this been addressed? Not 100%. Okay. Meron po pang naiiwan. Pero pinoprogram po yan na katulong ang National Housing Authority saka local government units. Kasi ang local government units ang mag-provide ng paglilipatan. Anong syudad po may mga problema pa sa mga informal settlers? Yung apat pa rin. Meron pa rin sila. And are there plans already to move them out soon? Yes. Or it's still a negotiating process pa na ayaw pa nilang umalis? With the creation of the Interagency Council for Urban Development ng Pasig River, meron na pong plano. Isa marahil sa pinakamahalagang papel ng Ilog Pasig sa Metro Manila ay ang pagiging natural nitong daluyan ng tubig. Tubig mula sa ulan na kung minsan ay nauwi sa bagyo na nagdudulot naman ng pagbaha. How do you maintain
the cleanliness of Pasig River? Continuous po ang dredging namin, number one. And then, meron po kami mga install na trash traps. Which yung mga nakikita nyo, yung mga nagtatapon ng basura from the tertiary part ng river, secondary lines, naharang na ho namin doon para hindi na sila dumadali dito. And meron po kaming mga STPs. What are STPs? Sewage treatment facilities. Ito yung nag-treat sa mga tubig para luminis. Para luminis po siya. Noong 2021, lumabas sa isang pag-aaral na numero 1 ang Pasig River sa buong mundo sa mga ilog na pinagmumulan ng polusyon. Tinukoy rin ng naturang pag-aaral ng Pasig River ang ilog na may pinakamalalang plastic waste pollution. Ever since time immemorial, no, laging pina-project ang Pasig River. Kasi parang ano talaga yan symbol ng Metro Manila, di ba? Very iconic ang Pasig River. Ang dami nga nagsasabi. Joey De Leon, I remember in one interview even said na napakalinis nito dati, nakakapag-swimming daw sila kasi yung bahay nga daw nila sa tapat ng Pasig River mismo. Now, sa panahon ni Ming Ramos, inayos rin niya, sinubukan rin niya. Para each administration, they always take up Pasig River as a project. With the present administration of BBM, what are the plans of the First Lady and our President to help bring back Pasig River to its glorious days? Actually, merong initiative na ginawa ang ating First Lady regarding the Pasig River rehabilitation. Ito yung sinasabi ni Yusek Frisco kanina patungkol dun sa interagency na binuo ng Malacanang. Ito po ay pinangungunahan ng DSUD, kasama po ang What is DSUD? Department of Human Settlements. Okay. And Vice Chair po ang MMDA dito. Kasama po natin ang DILG, ang DNR. So, magiging holistic po ang approach this time kung saan yung mga major pollutants po natin, yung mga illegal settlers po natin along the Pasig River, i-relocate po ng DSUD. At babantayan naman po ng DILG for proper implementation regarding dun sa mga barangay na area ng Pasig River para kung sakaling may mga magtatapon, mababawalan. And then ang MMDA for the water cleanliness. So actually papunta ho kami ng Japan in a few days time para dun sa titingnan naming project na nanotechnology. What is nanotechnology? Doon ho, meron silang pinakitang nanotechnology na ginawa nila sa Vietnam kung saan ang present condition ng river ng Hanoi River, kung di po ako nagkakamali, ay mas malala pa ho sa situation. Mas madumi pa. Parang kulay itim talaga yung tubig nila. In a few months time, nakakapag-swimming na ho yung mga tao. Really? Pero it'll take a holistic approach kasi kung kahit linisin mo yung tubig, kung patuloy ang pagtatapon, wala. Noong July 25, 2023, inilabas ni Pangulong Marcos Jr. ang Executive Order No. 35. Nakasaad dito ang mandato ng binuong Interagency Council for the Pasig River Urban Development o ang IAC-PURD. Kabilang dito ang pagbibigay daan at pagtitiyak sa buong rehabilitasyon ng mga pampang sa kabaan ng Ilog Pasig at mga kalapit na water system. Isa sa pinakamabigat na utos ng Pangulo sa Council, pagandahin ang kalidad ng tubig sa Ilog Pasig ng kahit hanggang sa Class C standard. Sa antas na ito, angkop ang tubig para sa mga isda at iba pang marine resource. Many months ago rin nakausap rin namin si Architect Palafox and he's really been promoting, di ba, urban planning and all that. And kasama alam ko ang Pasig River sa plano niya na to make it nga walking, a part here ata na i-raise para it's like people can walk along the quayside, 'di ba, parang sa Singapore, 'di ba? May quayside tapos mga restaurants, mga condominiums. Do you see that happening soon? Na wherein is MMDA going to be part of it na gagawin ninyong walkable ito para ma-appreciate, di ba, yung magandang bay walking, parang Manila Bay, you appreciate the sunset, what for Pasig River, ano pong mga magagandang kasama sa mga plano ng
EO 35, yung council na binansin kanina for Pasig River Urban Development. Yung mga ganong klaseng project. Kung itatayo doon na kailan natin makikita umpisahan kasi this is nice now, the ferry ride is nice, but what's the next stage? Baka by next year may makikita na tayo mga ongoing and perhaps some project will be finished. Particularly dyan sa downstream area, sa Intramuros area. So makakababa sila sa Intramuros, makakapasyal sila sa Walled City, and then they can ride again and then go back. May biking. May bike lane, tapos may mga restaurants along the way, tapos meron bang mga, ano pa bang mga pwedeng gawin dito? Baka magkaroon rin kayo na parang Dolomite, hindi naman. Wala, okay. That's so interesting. I thank you very much, Yusek and Asek. Very informative. And talagang yayain niyo po sila na subukan itong Pasig Ferry Boat Ride po. Yusek, kayo na muna po. Inihiling ko o iniganyo ko ang ating mga kasamaan na subukan ng Pasig River Ferry Service. At makikita nyo naman sa mga followers ng aming Facebook Pasig River Ferry Service, PRFS, ang mga comments ng mga riders, lahat po sila ay natutuwa. Although may mga ibang pagkakataon naman na may delay, halimbawa, ay bibigyan po naman namin ng kasagutan kaagad. Napukuha kami ng replacement boats para mapuhay mga pasahero. Sunod-sunod pa rin. Ikaw, Asek, iyayain mo sila sa social media dahil ikaw mas bata. I'm sure maraming mga fans na si Asek. May TikTok account ka ba? O itong Pasig Ferry? Iyayain mo sa kanila. Tell them what your Facebook page is and your the social platforms about the Pasig Ferry Boat Ride. Well, meron pong social media account po ang ating MMDA at separate po ang ating Pasig River Ferry. Nanyayahan ko po kayo na subukan sumakay dito po sa ating Pasig River Ferry dahil ito po ay isang alternatibong pamamaraan kung saan makakaiwas po kayo sa traffic at dito po walang road rage. Walang road rage, tama. Kasi wala akong road dito. Oo, walang road, puro tubig lang. So pag sa unang-unang stop, kunyari sa Guadalupe hanggang sa Escolta, mga ilang minuto yon? 30 minutes? 40. O tingnan nyo, kung sa EDSA, minimum 1 hour, di ba? Or magbabayad ka kung magsa-Skyway ka. So maraming salamat po, Asek and Yusek. Ayan, subukan nyo po dito sa Pasig Ferry Boat Ride kasi ang pinakamagandang balita, libre. Sabi nga ni Yusek, hanggang end of the year. Malay mo, baka maano natin, mag-extend pa tayo, di ba, ng libreng sakay. Kasi subukan nyo na dahil wala kayong pagsisisihan, libre, malinis, at walang traffic. At sabi nga ni Asek, walang road rage. Thank you! Walang duda mahalaga ang rehabilitasyon ng Ilog Pasig. Makakaasa kaya tayo na ang Ilog Pasig ay muling mabubuhay? Ang tubig kaya nito ay muling mapupuno ng sigla at pangako. Ano sa palagay nyo?